Today is 15th of December before 2026. Right now, I'm not really okay. I have chest pain. Siguro dahil acidic or what? Or siguro dahil I discover something na di okay. So right now, I'm practicing my content creation in front of the cam. If you notice, I'm speaking English because I'm practicing with my communication skills, because this skill, I know this will help me in the near future. I really want to speak in English fluently, but I think I need to improve more and practice more and learn more about how to communicate better. So sometimes I'll be English speaking in English, but sometimes I'll be speaking in Taglish. Pero kasing mga part na hindi ko talaga kayang sabihin, so in-explain ko siya minsan. Hindi ko alam bakit ina-acid ako. Hindi ko alam, siguro pag na-stress talaga ako ganito lagi. Para akong ina-acidic, para akong acid, parang merong suka dito sa chest ko, banda. So kaya ayun, inom ako ng water para maibsan or para mawala. Pero sometimes di nawawala eh. Ito talaga pag na-stress ka. So sana yung continue yung ginagawa kong film or event ng TikTok, kaso parang late na ata ako. Sayang kasi may prize kapag nanalo ka. Pero yun nga, sa first upload ko, there's no interaction. Dun sa video, no likes. Tapos yung views, 10 lang, ganyan. So, hindi ko alam kung itutuloy ko pa or 10 second lang, napakadali kasi. 10 second lang, gagawa ka lang ng way para gumawa ka ng product na i-recommend mo sa tao, ganyan. So yung naisip ko is parang siya, cinematography or cinematic yung atake ng video na ginagawa. Nagustuhan ko yung voiceover ko din kasi parang totoo, parang realistic siya, which is nangyayari naman talaga sa imagine mo kasi kapag nanalo man ako dun is pwede ako pumili ng something na kailangan ko, like kung 20,000 laptop, mag-invest agad tayo sa laptop kasi pwede na ako makapag-work kapag nagkaroon tayo ng laptop. Yun nga, totoo kasi yung sinasabi nila na gusto mo talagang maging successful or yumaman talaga, kailangan mo ng pera, which is totoo naman talaga. Para makagalaw ka, kailangan mo talaga ng pera. Para naman din way para mag-earn ka ng pera if wala ka man pera ngayon. So yung ginagawa ko is nagde-declutter ako ng mga gamit ko, ganyan. Mga bagay na hindi ko ginagamit, like gadget na hindi ko na ginagamit, or mga damit ganyan na ayos pa pero pwede mo pang ibenta online. Yan, katulad yan yung mga jacket ko sa likod, yan, mga trip hoodie jacket, binibenta ko yan. So dati nag-online seller talaga ako ng mga jacket, which is good sana kasi kumikita na ako ng more than salary ng isang empleyado. Yun nga lang, dahil kay BIR nawalan tayo ng yellow basket, so medyo humina yung sales na. Yun na rin yung isa sa way kung bakit humina na yung business na. So mali ko talaga na give up ko yung pagti-TikTok affiliate dahil kasi yung TikTok affiliate, yun yung isa yung naging reason ko kung bakit nakapag-invest ako sa hoodie. Nga lang kasi sa sobrang dami kong ginagawa, pagbabalot, inaabot ako ng maga, pag-ayos ng jacket, paglilint ng jacket. Gusto ko kasi kapag pinadala ko yung jacket sa buyer ko is maganda, parang bago. Syempre, naglabas din sila ng pera eh. O kahit trip yung jacket is para siyang brand yung tignan, which is yun yung nagustuhan ng mga buyer ko dati, mga return buyer ko. That's why nagkaroon ako ng mga 5-star reviews.
good reviews, tas mabalik sila, bibili ulit sa wala lang, nakakamiss magkaroon ng TikTok shop, kaso ang dami ng requirements para lang makakuha ka ng BIR. Pero asikasuhin pa rin natin yun para bumalik na tayo sa pag-online seller. Yun nga lang, may BIR na. Para ka nang nagtatrabaho para sa ibang tao. So, may monthly report ka, may gagawin kang book, sulat-sulat, which is yun talaga yung ayaw. Pero requirements ni BIR yun. So, kailan natin siya gawin. Nangyari na dapat mangyari. So, yun. Focus na lang tayo sa mga bagay na pwede pa nating ayusin. Kaya maghanap tayo ng work muna. Habang kasi hindi talaga kaya ng pagbabay and sell ng mga hoodie jacket. Kaya ako na ganito kasi na-stress ako, guys. Nakaka-stress ang life. Buti na lang nakapag-finals na kami sa parang na namin, sem break na namin. Kaya ako rin naisip mag-video kasi yun nga, nagpa-practice ako kasi yun, pinapractice ko itong content creation natin. Kaya meron ako naisip na gawin pagdating ng next year. Para sa ginagawa natin na ganito. Sarap din mag-content creation kapag fresh ka dito. Ganda rin kasi ng light. Marami sana ako niche na gustong pasukin. Kaso, sobrang dami kong gustong gawin is hindi ko na alam ang gagawin ko. Na out of focus na tayo. Kaya ito, nag-focus na lang muna ako dito sa TikTok affiliates natin na account. Na personal brand na rin. Wala lang. Sayang kasi, guys. Idealistic ako na tapos sasayang lang. Kumbaga parang may potential ka kasi nasayang mo lang kasi kakaisip mo ng plan. Kakaisip mo ng kung paano maging perfect. Yung wala ka na nagagawa. Nasasayang lang. Kaya naisip ko mag-start na. Mag-take na lang ng action. Kahit di ganun ka perfect. Ang yung pronto walang script to. Ano lang yung maisip ko na sabihin tsaka pinapost ko. Para walang dead air. Total lang masaya naman talaga content creation kasi ang dami mo masishare na knowledge. Isa pa, may mga ka matuturo sa mga tao na alam mo yun, na pwedeng makatulong sa kanila. Tulad ko, estudyante ako, ang dami kong financial struggle, ganyan. Kumbaga, yung mga tao nakaka-relate. Which is, ganun talaga gusto ko makatapos imagine mo kung gumagawa ka ng content creation tapos nakita mo ito, tapos successful ka na, di ba? Ang saya. Meron kang babalikan na, ito ka dati, pero ngayon, thank you yung future. Dati ganyan ka, pero ngayon, baka na ngayon. Pero mas masaya sana kung meron kang kasabay ganyan na totoong kaibigan, kaso wala siguro masyado na ako nag-expect masyado. So kaya gumagawa ko na to. So gagawin natin is hindi na tayo mag-chase ng mga taong hindi naman genuine sa atin. Gagawin natin tayo yung mga attract ng mga taong genuine naman sa atin. Sila na yung mga taong genuine, sila na yung lalapit sa atin. Wala lang, nakapagod din kasi. Ganun pala kapag hindi nagmamatch yung energy na binibigay mo sa ibang tao is nararamdaman mo siya. O yun nga, pag naramdaman ko siya, gusto kong alisin or i-cut off yung mga tao na yun na stress ako yun. Katulad niya kaya siguro kayo na acid dahil dun sa iniisip, pero yaman na. Naniwala ako na someday balang araw meron din taong ma-appreciate sa atin kung sino tayo, ganyan, kung ano tayo. Wala lang, nanginayang ako. Ayoko naman na ipangalanda ka na alam mo yun, parang diamond na, diba? Mukha tayong mayabang. Kaya ang ginagawa ko, pinaparandam ko na lang. Nga lang, hindi naman nila na-appreciate. Kaya na-hurt talaga ako. Ngayon, dito na lang mag-focus na lang tayo sa pag-content creation. Kasi, in the near future, meron ding effect to. Tsaka yun, marami din ako matutulungan kasi hindi talaga biro kapag isa ka, ang daming tao na gusto agad mag-give up ka. O kasi yun, nagiging grateful na lang ako kung ano yung meron ako. Kumbaga, yung mga hindi sa akin binibigay ngayon is hindi ko pinipilit. Buti na lang may mga tao na yun, niniwala sa akin, nagtitiwala sa akin. Grateful ako kahit na hindi ko pa nakuha yung gusto ko sa life. Kasi may mga tao nandyan na willing kang supportan. They don't expect too much sa iyo. Pag ang gusto nila is mapabuti ka. Yun lang yung wish nila. Diba nakakatuwa yung ganun? Kaya ako gusto ko talagang maging successful sa life. Which is, alam ko na kung paano. Nga lang, wala lang talagang pera. Kaya kailangan gumawa ng pera. So yun lang, ang haba ng 10 minutes na to. Thank you.
See you sa next day, December 16.